Good evening, Conquerors! Welcome po kayong lahat sa ating midweek service. So, welcome po natin lahat ng mananagumpay inside and outside Philippines. So, before we start, make sure that you have already commented watching from and watching with. So, we would know nasaan kayong lugar sa oras na ito. So, ngayon po, tayo ay under MECQ na. Imagine, nakadalawang ECQ na tayo, but here we are, still standing all because of the goodness of God in our lives. Sounds familiar, right? So sa gabi pong ito, tayo pong lahat ay tumayo at awitan po natin ng Panginoon ng God is Good. We celebrate, God is good. No more we die.
magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Ngayon po ay inolod po ng gawain po ng ating Panginoon. Welcome po sa bawat isa, saan po kayo nandoon. Sa kayo na nasa Luzon, Visayas, Mindanao, o nasa iba pang panig po ng mundong ito. Welcome po sa gawain po ng ating Panginoon. Dito po sa Conqueror World Harvest Mission na kung saan wala pong ibang itinabahagi kundi ang mabuting balita ng ating Panginoon Jesus. Wala pong ibang itinataas maliban po sa pangalan ng ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Kaya po natin sa gabi ito, tunay nga po, alam ko na iba't iba po yung sitwasyon po natin, pero napakahalaga na umpisahan po natin ang gawain po ito ng Panginoon kahit tayo po ay magkakalayo, kahit ikaw ay nandiyan sa bahay o kaya nasa trabaho, nasa office, saan ka man naroon. Just can we give us 1 minute of praise and worship and honor to the Lord. Let's give Him thanks. Hallelujah. Let's pray. Oh, we worship you, Lord God. We give you glory, Panginoon. Tunay na po dakilang Diyos. Ikaw lamang po ang aming pinupuri. Ikaw lamang po ang aming luluwalhati. Ikaw lamang po ang aming tinataas. Ikaw lamang po, Panginoon, na aming dinadakila sa aming mga buhay. Hallelujah. Yes, Lord God, we worship you, Lord God. We honor your mighty name. Tunay na po na wala kang ibang sinasamba. Maliban sa iyo, aming Diyos. Maliban sa iyo, aming Panginoon Jesus. Ikaw nga po ang tumugos ng bago ng buhay po namin. Nagre-restore po sa amin. Kaya naman, Panginoon, sa gabi ito, dalangin nga po namin. Kaagpuin mo po ang bawat sa po sa amin. Dalangin po namin na tunay nga po saan man naroon, Panginoon, ang bawat sa po nakikinig sa salita mo ito, Panginoon. Tunay nga po, abutin mo po ang bawat isa. Ikaw nga po yung Diyos, ang mamusa po sa bawat puso, sa bawat isipan po namin. Hayaan niyo na ako, Panginoon, sa mga oras na ito. Tunay nga po na minsan kayo ulit-ulit niyo ang inyong pagpahala at kapaghibalang hamalat. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa gabi ito, tunay nga po na makatagpo namin kayo, O Diyos. Patuloy, Lord God, na maranasan po namin ang pag-ibig po ninyo at hayaan po ninyo ang karunungan po ninyo ay lagi pong sumaamin upang tunay nga po sa pagbabasa po namin, pakikinig po namin ng salita ay tunay nga po maunawaan po namin, Panginoon, ang nais nito sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, for we do believe, Lord God, at tunay nga po ang bawat panalangin namin, ang bawat pagturi po namin, saan man kami nandoon, Panginoon, tunay nga po ito'y naarawating po sa inyo. Kaya maraming salamat at sa gabi ito, aming nilawasak, aming tinatanggalan ng karapatan, ng kapangyarihan, ng anumang uri, ng gawa o ng kaaway na hadlang sa aming puso kaisipan upang tunay nga po, Panginoon, hindi po namin lubos na mawawaan ang nais po iparating sa amin, sa bawat isa amin sa gabi ito. Maraming salamat po, Panginoon. At ngayon pa lang, Lord God, naangkin po namin, Panginoon, sino po may sakit, may karamdaman, sa mga oras na ito, sa pasimula pa lamang ng gawain ito, Panginoon. We pray, Lord God, abutin niyo po, O Diyos, ang bawat nangangailangan ng banal na tulong, Panginoon, lalo po sa mga sakit, may karamdaman, sa pangalan ni Jesus, aming itong tinatanggalan ng karapatan ng kapangyarihan, at tunay nga po, Lord God, sa pangalan ni Jesus, I declare, Lord, good health. I declare, Panginoon, good body, Panginoon. I declare, Panginoon, na tunay nga po, na ikaw yung magbabangon, Panginoon, ikaw yung magbibigay ng kagalingan sa aking mga kapatid na meron ng sakit at karamdaman sa mga oras na ito, sa mga nanonood sa oras na ito. Salamat po, Panginoon Jesus. Tunay nga po sa inyo ang aming papuri, sa inyo ang aming parangal ng aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So tunay nga po na sa gabi ito, welcome po ang bawat isa at maraming salamat sapagkat minsan pa ay patuloy po tayo binibigyan ng buhay, patuloy po tayo binibigyan ng kalakasan ng Panginoon. Ano man po yung nangyayari sa paligid po natin, still God's faithful. Still, God is still doing kung saan yung mabuting bagay sa bawat buhay po natin. Kaya hayaan po natin na sa gabi ito, as we listen to His Word, yun nga po, ihanda po natin ang bawat sarili natin. Because I do believe
I firmly believe na meron gagawin ng Panginoon sa bawat sa atin, sa bawat nanonood sa gabing ito, saan ka man nanonood, God will reach you. Amen? So, hayaan po natin na sa gabing ito, tunay nga po na buksan po natin ang ating puso, ang ating mga kaisipan, para po sa ating Panginoon. So, hayaan po natin na sa gabing ito, tunay nga po na naalala ko po, ang aking kong napapanood, minsan po ay aking mga anak ay nanood po ng isang cartoons, isang animated movies. Yun po ay, ang pangalan po ay Kung Fu Panda. So naalala ko po yung bida po doon na panda na ang totoo hindi naman siya talaga kung fu. Yung ba gusto lang niya parang ina-idol lang siya, pero ang nangyari po sa kwento na iyon, siya po talaga ay naging sikat dahil na-train, naturuan kahit hindi siya. Pero dahil nga sinasabi ko sa movie na iyon, yun din yung destiny niya. Pero you know what? One thing po ang naalala ko sa movie na iyon, na meron po siyang secret weapon. At ang secret weapon po niya, wala pong iba, wala po sa kagamitan, wala po sa siya katulad ni Batman, na kung ano ni meron, kundi yung sikreto po nung panda na iyon, si Kung Fu Panda, si Po, yung po ang pangalan niya, yung tinatawag po na the inner peace. The inner peace. Kaya, mapanood po natin yun, naalala ko isang senaryo na talagang nakalaban po niya yung peacock, at yung peacock po na iyon, ang kanya nahanarin talaga kung maging ruler po siya ng buong lugar na iyon, at totoo po na kung saan yung moment po, yung last scene na kung saan ay ang peacock po na yun ay nag-discover, nag-invento yung tinatawag na bomba, yung parang canyon, yun. Tapos ang tagpupong iyon ay kung ginamit niya na kay Kung Fu Panda, kay Po. Pero nakita ko yung scenario, naalala ko po ito, sapagkat ito po yung nais na ibahagi ko sa inyo. Talaga pong tinalo po niya yung peacock sa magitan po ng tinatawag yung kanyang secret weapon. And the secret weapon of Po, Kung Fu Panda, walang iba yung tinatawag po na the inner peace. Diba? The inner peace. Yung nung mandara na pagana niya yung inner peace, yung bawat ikanyon sa kanya, yung bawat mga bomba na tinitira sa kanya, sinasalula ko niya, tapos binabalik niya doon hanggang sa tuluyan niyang nalupig yung kaaway because of his inner peace. Mga kapatid, sa gabi ito, naniniwala po ako na ito rin po yung kailangan po natin to conquer what's now going on sa bawat buhay po natin. What is now going on? Tunay nga po na sa mga oras na ito, kawat ako ay nalulun pa rin sa tinatawag sa buong mundo, yung iba na pandemic. Kaya naman marami po yung nagugulumihanan, marami po yung hindi alam kung ano yung gagawin, na-stress, na-distress, marami nagpakamatay na, yung mga nagpapakamatay pa. So bakit po nangyayari yun? Kasi nga po, tunay nga po na yung bawat kalooban ng bawat isa ay naroon po sa pagkakataon ng gulong-gulo na hindi na po nila alam kung ano yung gagawin. Di ba? Lalo po ngayon, naglalakbo na naman. And thank God, kasi ngayon ang tinatawag po nasa NCR ka, NCR Bagos ay MECQ na. Diba? Pero kung tingnan po natin, ganun pa din na marami pa rin po yung bawal, marami pa rin po yung hindi, kaya naka-online po tayo dahil hindi pa rin po ganoon ka-normal yung buhay po natin. And sa pagkakataon na yun, sa bawat sitwasyon ng buhay natin na yun po yung nagiging dalilan kung bakit po yung kalooban natin ay gulong-gulo, yung kalooban natin ay stress, na di-depress, diba? Dahil nga po sa mga kapanahunan na nangyayari po sa atin ngayon. And I do believe ito yung kailangan natin. Ito yung kailangan natin lahat. Yung tinatawag na inner peace. Yung tinatawag na tunay na kapayapaan sa buhay natin para makonquer po natin yung ating mga kalagayan sa panahon ngayon. Para makapagpatuloy po tayo. Dahil tunay nga po na pag walang kapayapaan na parang napakahirap po na magpatuloy sa buhay na ito. Kaya yung iba sumusurrender na, and thank God dahil hindi ka pa sumusurrender. So kung may kasama ka dyan sa tahanan mo, kapiin mo, sabi mo, huwag kang susuko sa iyong kalagayan. Amen? Dapat ang sukuan natin kay Lord lang talaga tayo susuko, huwag tayo susuko sa sitwasyon natin. So, mahalaga po na malaman natin itong inner peace. At paano ba tayo magkakaroon? Pero bago po yun, let's read from the book of Colossians chapter 3 verse 15. Ito po yung sinasabi sa Tagalog. Colossians chapter 3 verse 15.
Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan, magpasalamat kayong lahat. So malinaw ko na sinasabi, ina-address po ni Pablo sa mga mananampalataya kung saan tunay na akong napakahalaga na paghariin natin sa ating mga puso ang kapayapaang kaloob ng ating Panginoon. Pero tunay nga po sa mga oras na ito, para sa iyo, ano ba yung kapayapaan? Diba? Ano ba sa ating kapayapaan? Kung iba't iba po yung may iba tayong sagot. So, lagay mo sa iyong comments, pwede po ba? Na ano yung kapayapaan para sa iyo? O siguro maaaring meron pang higit na tanong, mayroon ka bang kapayapaan sa iyong puso? Meron ka bang kapayapaan sa iyong puso? So please, put down to the comments, diba? Kung wala, makinig ka. Because this message, hindi lang para naman sa nangailangan ka. This message is for us. Para magpatuloy. Kasi pwede ngayon, payapa tayo. Pwede ngayon, okay yung kalagayan natin. Pero pag biglang nagbabago yung sitwasyon, diba? Nawawala yung ating kapayapaan. Nawawala, nagugulumihanan din tayo. Nakakaranta rin tayo. Kumbaga, nawiwindan rin tayo. Hindi natin nalalaman kung ano yung nangyayari sa buhay po natin. Kaya this message, I do believe, is for every one of us. Amen? So ano yung kapayapaan sa iyo at meron ka bang kapayapaan? Tandaan po natin ang kapayapaan ay hindi lamang ito isa itong salita. Ang kapayapaan hindi lamang ito isang pakiramdam. Kung titignan po natin, hindi lang ito idea o isa yung nasa isip po natin na kapayapaan. Tandaan po natin na ito'y kamanghamanghang regalo ng Diyos. Diba sa binasa natin, ito'y galing sa ating Panginoon. So, kung saan ang kapayapaan na ito ay hindi katulad ng mundo. Ang kapayapaan na ito ay kakaiba sa mundo. Kaya kung meron talaga tayo nito, mga kapatid, anuman yung maaaring maging kalagayan ng buhay po natin, kalagayan ng mga nasa paligid natin, kalagayan ng mga nangyayari sa atin, remember, kaya natin iyong mapagtagumpayan. Diba? Kaya lang po yung kapayapaan na ito ay tunay nga po na ibinibigay lang ng Diyos doon sa mga nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang basta nanampalataya, kundi sila po na kung saan marunong sumunod at tunay na pinagaharian ng Panginoon. So mahalaga po na maunawaan natin na ibinigay ng Diyos yung kapayapaan sa lahat po ng mga nanampalataya sa Kanya. At kung minsan siguro mapasin natin kahit ang nanampalataya tayo, diba, na nawiwindang din tayo. Kung naranasan natin parang, pat ganun, parang naglumihanan din tayo. Amen? So may mga moment na tayo man po ay naapektuhan ng kaglulumihanan. Nawiwindang din tayo, lalo kapag tayo mismo yung dumadaan sa mabibigat na pagsubok, sa mabibigat na challenge, diba? Nawawala po yun. Bakit? Kasi tunay nga po na hindi natin naranasan yun. Dahil nga po, hindi natin na-apply talaga yung katotohanan sa buhay natin kung ano yung sinasabi ng kapayapaan na ibinibigay ng ating Diyos sa bawat sitwasyon po natin. So tandaan po natin na mararanasan natin yung kapayapaan na galing sa ating Panginoon. Alam nyo, hindi lang yung pangako, kundi tunay nga po na nais yun ng Panginoon na maranasan natin. Nais ng Diyos na maranasan natin yun. Nais ng Diyos na anumang sitwasyon mo, maranasan mo at maranasan ko. Maranasan ng lahat na nagmamahal sa ating Panginoon. Diba? Kaya mahalaga po nung saan tunay nga po na tayo po ay naniniwala. Maranasan natin yung galing, yung tunay na kapayapaan na galing sa Panginoon kung tayo po ay naniniwala at sinasapamungay ang katotohanan po na sinasabi ng salita ng ating Panginoon. So mga kapatid, handa ka na bang malaman? You want the inner peace. Diba? Hindi lang yung peace na pansamantala, kundi the inner peace. Yung anuman yung kalagayan mo, gaano mang kaharap, gaano mang katindi yung kaharap na pinagdadaanan mo. Still, masasabi mo, I have peace. Amen? Tayo may kapayapaan. So una, tayo po ay magkakaroon ng kapayapaan. Maranasan natin yung tinatawag na inner peace na galing sa Panginoon when we place our trust in Jesus. So, yun po yung pinakauna na talagang tayo po yung magkakaroon ng kapayapaan kapag tayo po inilagay natin yung pagtitiwala natin sa ating Panginoong Yesus. Kapag tayo po ay nagtiwala sa ating Panginoong Yesus,
bilang ating mga manunubos, bilang ating Panginoon. So hindi lang tayo dapat naniniwala sa Panginoon kasi marami naman talaga sa atin tunay na kilala yung pangalang Jesus, tumatawag sa pangalang Jesus. But take note, tayo po mararanasan na ito when we place on our trust in Jesus Christ, diba? As our Savior, as our Lord. Ito po yung una. Kapag nagtitiwala ka sa Panginoong Jesucristo bilang siya yung tagapagligtas mo, siya yung Panginoon mo, mga kapatid, indeed, the inner peace na experience mo po ito. Hanggang sa magkaroon po tayo, kaya mahalaga po talaga na maunawaan natin, magkaroon muna tayo ng unang ng relasyon sa ating Diyos, sa magitan ng ating Panginoong Jesus. Natotohanan po na ang hirap po magkaroon ng kapayapaan kung hindi talaga kayo magkasundo muna ng Diyos. Kaya napakahalaga po na sa simula pa lamang sa buhay na ito, simula pa lamang ng mensahe natin ito, tunay nga po na i-encourage po kayo. Kamusta po ang relasyon natin sa ating Diyos? Diba? Kahit na po yung ganitong nangyayari, kamusta close ba tayo kay Lord? O unti-unti ka nang bumibitaw kay Lord? O talagang totoong malabo sa iyo ang Panginoon? Kumbaga, alam mo lang yung pangalan, but ang katotohanan, hindi mo talaga siya kilala. Kaya mga kapatid, sa buhay na ito, tandaan natin na ang buhay po natin ay mahalaga. At katotohanan rin po na sinasabi ng Biblia na tayo pong lahat ay matatapos sa mundo pong ito. Paano po talaga tayo sa mundo ito? Pero ang pinakamagandang may buhay na wala hanggang tayo kapag nakilala natin ang tunay na Panginoon. Kapag hinayaan natin na ang Diyos yung maghari sa buhay natin, siya yung maging Panginoon natin, siya yung maging tagapagligtas po natin, di ba? Kaya mahalaga po mga kapatid na sa gabing ito, bago po ako magpatuloy, lalo po sa mga nakikinig, mga bago na nakakarinig ng mensahe po ng ating Panginoon, I just want to encourage you to open your heart for our Lord. Amen? Kung gusto mo talaga ng tunay na kapayapaan, kung gusto mo talaga ng tunay na kung saan kapayapaan na hindi maisip, hindi malirik, yung bang tipong kahit nasa gitna ka na ng kaguluhan, diba? Still, you have peace. Still, you can overcome ano man yung pinagdadaan mo, ano man yung mga ginagawa ng kaaway, ano man yung ginagawa ng kaaway sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho. Still, sabi nga, you have the inner peace. Gusto mo ba yun, kapatid? If you want that, I just want to encourage you. Just want to lead you in prayer of salvation. Kasi yun po talaga yung pinakauna. Diba? Na para maranasan natin yung tunay na kapayapaan. Kinakailangan makapagkasundo tayo sa ating Panginoon. At wala tayong ibang gagawin na ritual, wala tayong gagawin. Because tandaan natin, si Lord na punta rito, hindi para sa religion. Ang Panginoong Jesus, nagkatawang tao, siya ay Diyos, nagkatawang tao, napunta rito para ang bawat isa na mananampalataya sa Kanya ay tunay na maibalik ang relasyon sa Diyos. Maibalik ang relasyon sa Kanya. And then, maganap ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa na nananampalataya sa Kanya. Kaya kapatid, kung sa gabing ito, nais mo magkaroon ng tunay na kapayapaan, you just want to lead you in a prayer. At gawin mo itong isang personal. Amen? So let's pray. Sundan mo ang aking sasabihin at pag-iindik mo ito gawin personal sa iyo. Sabihin ko natin, Panginoon Jesus, ako po'y lumalapit po sa inyo. Humihingi po ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. At sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita sa aking buhay bilang aking personal na Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. At sa oras na ito, simula po sa araw na ito, dalangin ko na pangunahan mo po ako ng banal na Espiritu upang ako'y magabayan sa bawat araw na ipagkakaloob mo ba sa aking buhay.
Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na inialay para sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ako na lang po mananalangin. Lord, salamat po sa gabi ito, sa mga kapatid ko po, Panginoon, na sumabay sa panalangin na ito. Dalangin ko po, tunay nga po, Panginoon, na pangunahan niyo po sila. At ikaw nga po yung maghari sa bawat buhay po nila. At simula po sa araw na ito, Panginoon, ang dalangin ko, tunay nga po, na ang kawahuan po nila sa inyo ay magpatuloy at lumago yung pananampalataya na nagtagpuan po nila sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So kapatid, kung sumabay ka sa panalangin na ito, maniwala ka, matatanggap mo ang kapayapaan na mumula sa ating Panginoon. And if you want to grow to your faith, narito po kami. Just message us dun sa page po ng Conqueror World Harvest Mission. Sigurado nagsasagot po sa inyo. Sapagkat nais po namin hindi lang kayo tumanggap sa Panginoon, kundi lumago yung pananampalataya na binigay ko sa atin, sa inyo ng ating Panginoon. Amen? So just comment and text or message doon po sa page na ito. Salamat po sa buhay ko ninyo. Salamat po and how we pray na tuloy na po matulungan namin kayo sa paglago sa pananampalataya. So, kapatid, yun po yung una. Kailan po yun? Kapag ating pong pinagkatiwala ang ating mga buhay sa ating Panginoon Jesus at kinilala natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Indeed, katotohanan ng kapatid, the inner peace will come upon you. Amen? Ikalawa, sabi ko roon, hindi lamang po makilala natin siya. Diba? Kung tingnan po natin, madalas ito po yung problema. Yung pag natapos na nakilala ang Panginoon, tapos na akala nila, yun na yung lahat. Diba? Kaya nagtataka sila, itinanong ko naman ng Panginoon na, kumbaga, tinresip ko naman ng Lord. Ano yung nangyari? Diba? Ano ba yung nangyari? Yes, totoo. Marami po. Sa tagal ko na po sa Panginoon, sa relasyon sa Panginoon, ito po yung nakita ko po ng mga fault ng marami. Na akala po nila tapos na. Kapag tinanggap nila ang Panginoon, then and then, diba? Tapos na yung buhay nila, gagawa na naman sila ng mga bagay. You know what? Ito yung pangalawa na mahalaga na makakuha natin. If you want to experience the inner peace that comes from the Lord. Pangalawa, when we believe that God sovereignly controls all things. Kapag tayo po'y naniwala sa katotohanan na ito, na ang Diyos po talaga ang siyang umokontrol, di ba? Ang siyang patuloy na papatakbo ng buhay natin sa lahat-lahat, hindi lang sa lahat-lahat, kundi kahit sa personal na mga buhay po natin. Mahalaga po natin malaman yun. Naalala ko nga po minsan may natanong sa amin, sa amin po nanalangin sa isa namin, anak yung mga namin, talagang bakit nga ba hindi pa nawawala itong COVID na ito? Di ba? So talagang, kung dapat lang malaman yung tamang sagot. So, mahalaga na malaman po natin na tayo po ganoon din. Ang tinanong po ako ng anak ko na sabi niya, bakit hindi mawawala padadi yung COVID, di ba? Parang nagtatampo na siya, parang nagtatampo siya. Kasi every night we pray. 1 year na po namin pinag-pray. Siguro nag-pray naman po kayo. Kasama rin namin na nag-pray, di ba? Pero bakit hindi pa nawawala? You know what? Bakit po? Kasi marami po talagang tao na hindi tumatawag sa ating Panginoon. Maraming tao pa ang gusto ng Diyos na makakilala po sa Kanya. Kaya ito yung pagkakataon. Diba? Sa pagkakataon na ito talagang winasak ng Panginoon. Sinila ng Panginoon yung mga nasa isipan po ng ating natin, tayo kung tao, bilang tao, diba? Ano po yun? Na yung lakas natin, yung depensa natin, parang yung tibay natin sa pera, saan pa? Sa kapangyarihan, sa karangyaan, diba? And now, God allowed, yung tinatawag na COVID na ito, na umkitil ng maraming buhay, diba? Pansinin po natin, tingnan po, walang may pera, kahit sino yung may pera, diba? Ang talagang, tinamaan ka, todas kang bata ka. Winasak ng Panginoon yung mga kaisipan natin. Pinakita niya na hindi yan ang kailangan nyo. Hindi yan yung pinakakailangan nyo. Yes, kailangan natin ng pera, pero hindi yan yung pinaka-number 1 na kailangan nyo. Di
Di ba? Kaya mahalaga po na makita natin sa Panginoon, dapat po magtiwala tayo sa katotohanan ito na ang Diyos ang makapangyarihan, na siya kumukontrol sa lahat ng bagay kasama ang mga kailangan mo personal sa buhay mo. Diba? At dahil kapag natanggap natin yung katotohanan na ito, kapag natanggap natin yung katotohanan na ito, Panginoon, yung katotohanan na ito na sinasabi ng ating Panginoon, maniwala ka, talagang makakalaya ka sa labis na pag-aalala. Makakalaya ka sa labis na pangamba, makakalaya ka sa labis na takot. Diba? Marami ngayon takot. Talaga pong ayaw lumabas. Diba? Siguro, bakit? Kasi yun yan, pag pumasok sa iyo talaga na ganoon nangyayari. Totoo po na dapat mag-ingat tayo. Diba? Pero, huwag naman yung parang hindi na tayo makagalaw, hindi na tayo makakilos. Diba? Dahil nandun yung takot, nandun yung pangamba, kaya na-stress tayo, na-depress tayo because of fear. Pero you know what? Kapag naintindihan natin, kapag ating tinanggap ang katotohanan na ito, na ang Diyos na makapangyarihan na nagkokontrol sa lahat, mawawala ang pag-aalala mo. Sabi nga po in Psalms 103 verse 19, the Lord has established His throne in the heavens, and His sovereignty rules over all. Mga kapatid, tandaan po natin, ang ating Diyos walang katulad. Ang ating Diyos makapangyarihan. Ang ating Diyos hindi nagbabago. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. At siya yung Diyos na pinapangaral namin sa gabi ito. Siya yung Diyos na sinishare ko sa inyo sa gabi ito. At itong Diyos na ito, siya po yung makapangyarihan, siya po yung may hawak ng langit at ng lupa, siya po yung nakakaalam ng lahat po na nangyayari sa mundo po ito. Amen? So siya pa rin po yung nakakaalam, bakit hindi ba ito nawawala, di ba? Kung pwede na isang click lang, kapag naman isang click lang, pwede na dito. Pero tanong, bakit? You know what? Kasi alam po niya na marami pang tao ang hindi talaga nagtitiwala sa Kanya. Yun yung gusto ng Panginoon. Maibalik tayo. Maibalik yung magandang relasyon natin sa Kanya. Amen? Sapagkat kung makikita natin, siya yung makapangyarihang Diyos. Alam nyo, ang hindi ko naniniwala sa katotohanan ito, pag ito pong katotohanan na ito, yung salita po niya, itong 103 verse 19 ng Psalms, pag hindi natin ito pinaniwalaan na siya yung may control, ang mangyayari po, tayo po mga tao, ang buhay po natin walang karupuran. Bakit? Kasi lagi natin itatry na kontrolin yung bawat sitwasyon ng buhay na meron tayo. Ikaw yung magkocontrol sa lahat, di ba? Yung itatry mong kontrolin, ikaw yung magkocontrol sa ibang tao. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na ang pagkaalam ng katotohanan sa salita ng Panginoon, ito po yung nagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. At yun po yung magdadala ng kapayapaan. Ito rin po yung magdadala ng katiyakan, di ba? Bakit? Kasi malalaman mo na yung Diyos na nangako po nito. Yung bawat pangyayari sa ating buhay, ito po ay para sa ikabubuti natin. Pag alam natin na siya yung nagkocontrol, di ba? Sabi nga ng Romans chapter 8 verse 28, di ba? Ang lahat ng bagay ay lakit-lakit, di ba? Sabi ron, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti, di ba? Kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Kaya kapatid, ano man yung kalagayan mo, ano man yung sitwasyon mo, I just want to encourage you. Pangwalaan mo lamang sa salita ng Panginoon. Panghawakan mo ito. Because this God, this our God never lies. Kung ano yung sinabi niya, kung ano yung tunay na pinangako niya sa iyo, gagawin niya yan, mga kapatid. Maaaring kailangan lamang niya ng panahon. Maaaring tinuturuan tayo ni Lord na maghintay. Maaaring meron mong tinaprocess si Lord, di ba, sa bawat sa atin. Pero you know what? Hindi sinungaling ang Diyos. Gagawin at gagawin niya. Amen? Kung ano yung pinangako niya sa bawat isa sa atin. Tandaan po natin ito, di ba? Sabi roon, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal niya.
Kaya hayaan po natin sa buhay natin, let God be the God of our life. Kaya minsan ang hirap, ako po bilang seaman, naalala ko po yung principle ng pagsagip doon sa mga nalulunod. Kapag ang nalulunod po ay gumagalaw-galaw pa, mahirap yan. Personally, na-experience ko po yan. Pero in high school, na meron po akong kaibigan na matik malunod, din tinalun ko dahil marunong ako lumangoy. Sinubukan ko po siyang i-rescue, pero ang nangyari mo kung dalawa pa kami malulunod dahil kumapit po talaga siya sa akin. Kinapitan niya po ako. Diba? Buti na lang, marunong din po ako kumawala. Kumbaga, yung principle na yun na kung bakit minsan inaalaw talaga ni Lord na parang wala ka ng kaya, yung parang wala mo ka ng kayang gawin. You know what? Kung titignan po natin doon, pwede pumasok ang Panginoon para ikaw na ako i-rescue niya. Diba? Kaya napakahalaga po mga kapatid na tayo po ay manatili magtitiwala sa Panginoon. And let God be the God of our life. Pag hindi mo na kaya, Lord, siguro lang, Lord, hindi ko na kaya, tulong, Lord. Diba? Huwag yung Lord, ayoko na sa iyo. Huwag yung Lord, bahala ka na dyan, bahala na ako sa buhay ko, wala ka ng pakialam. Huwag kong ganun kapatid. Hayaan po natin na tayo po ay tunay na paglarian ng ating Diyos. Tandaan po natin, masabi po ng John 15:5, diba? Sabi niya roon, ako ang puno ng ubas at kayo, mga sanga, ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sabi niya, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ulitin ko, sabi ni Lord, wala kayong magagawa, wala raw tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Kaya kapatid, patuloy, let God be the God of our life. Hayaan mo siya yung kumontrol sa buhay mo. Pagkatiwala mo yung buhay mo sa Kanya. Amen? And last, ano po yun? When we trust the Lord to meet all our needs. Kapag tayo pinagtiwala sa Panginoon na matutugunan po niya ang lahat ng ating pangangailangan. Kapatid, sa gabi nito, meron ka bang kailangan? Amen? Ano kailangan mo ba? Physical, mental, relational, spiritual, name it, God can give it to you. Amen? So, kinakailangan po na paniwalaan natin yung katotohanan na ito. Dahil kapag naniwala tayo sa katotohanan na ito, ito rin yung nagtatanggal sa ating pong pang-araw-araw na pag-aalala tungkol sa hindi sapat. Diba? Totoo po, talaga nakapag-aalala, lalo pag wala akong trabaho, wala ka ng trabaho, mabog sa ang business mo, diba? Parang isip mo, paano na ako mabubuhay? You know what? God can provide. Amen? God can provide. Prove na po namin. Kayo po naglingkod sa Panginoon sa matagal na panahon. Pero ito yung sasabihin ko, hindi rin kami ginutom ng Diyos. Ang ginagawa lang namin maglingkod sa Kanya. Yun lang yung dapat na mangyari. Diba? Na tayo po ay patuloy na maglingkod sa Kanya. Patuloy na sumunod sa Kanya. Hindi yung hihinto at wala kang gagawin. Kaya mga kapatid, let's continue, hayaan natin sa panahon natin na ito na talagang maraming nagugutom, maraming nawawalan, hindi mo na pag-asa. Mga kapatid, tandaan mo, kung ikaw ay na kay Kristo, meron kang pag-asa. Kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka magkukulang. Kung ikaw ay na kay Kristo, aabutin niya yung lahat ng kailangan mo. Amen? Do not fear, but have faith in Him. Amen, mga kapatid. Kaya sa gabi nito, let's continue, di ba? Kung paano yung gagawin ng Panginoon, don't mind it. Basta trust Him. Walk with Him. Di ba? Yung bawat araw ng buhay mo, praise Him. Kilalanin mo siya. And serve Him well. Amen. Maglingkod tayo sa Kanya. Huwag kang hihinto. Huwag kang hihinto, kapatid. Just continue to serve the Lord our God. Amen? So, kapag nangyari po yun, tandaan po natin, mangyayari po yung sinasabi sa atin. Tingnan niyo po, sabi ni Pablo, in Philippians chapter 4 verse 19, sabi niya, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos
Ibibigay niya ang lahat. Take note, sabi niya, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa magitan ni Kristo Jesus. Yes. Amen. That's true. Sabi ron, hindi mauubos ang kayamanan ng Diyos. Kaya kapag nilagay natin mga kapatid, ginawa natin ang pangatlong ito, na natiwala tayo sa Panginoon, na siya yung tutugon sa lahat ng ating pangangailangan. Mga kapatid, the inner peace will come to you. The inner peace, you will experience it. Amen? Kaya kapatid, huwag kang mawawalan ng tiwala sa Panginoon. Patuloy ka lang manampalataya. Kahit sabi mo, Lord, paano tagal? Paano mangyayari ito? Huwag mo nang isipin mo paano mangyayari. Ihanda mo lang ang sarili mo at tumuloy ka sa Panginoon. Amen? Magpatuloy ka sa Panginoon. Magpatuloy tayo sa ating Panginoon. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kung hindi ka pa naglilingkod, mag-try mo na. Maglingkod ka sa Panginoon. Kung naglilingkod ka naman sa Panginoon, maglingkod ka sa Panginoon. Do it, di ba? Gawin yung serve well. Serve Him. Yun ang po yung dapat natin gawin. At makakaasa tayo ang Diyos tunay nato ng kapayapaan na binibigay niya na hindi katulad ng kapayapaan ng mundo ito ay makapasa iyo. Kasama ng lahat ng kailangan niyo bilang tao. Kaya sa gabi nito, bago tayo magtapos, bago po ako manalangin, tunay po, tayo po ay sa pang umawit ng isang awit kahit nandiyan ka lang. Kung di mo naman yung kanta, just close your eyes, just bow your heads, and as you listen to this song, feel the presence of the Lord. Open your heart. I do believe God will move in your life tonight. My help in times of need.
purihin. Dakilang Diyos, tunay nga po katulad namin na Panginoon. You are the peace that guards our heart. Kaya Panginoon, sa gabi ito, tunay nga po alam niyo po Panginoon, ang bawat sa loobin mo namin, ang bawat kalagayan po namin. Tunay nga po Panginoon, sa gabi ito, dalangin ko po na ang bawat isa po sa amin ay makaranas, Panginoon, ng kapayapaan na nagmumula po sa inyo. Dalangin ko po, O Diyos, sa gabi ito, sino man po'y naguguluhanan, sino man po, Lord God, may mga pangamba, na lahat sa pag-aalala, Panginoon, Lord, right now, I pray, katagpuin niyo po sila, abutin niyo po sila, Panginoon, ng inyong kapangyarihan. Hayaan mo nga po ng kapayapaan po ninyo ay tunay po na maranasan po namin. At Lord, maranasan namin ito hindi lamang ng ilang araw, hindi lamang ng ilang buwan. Kundi ay pray, Lord, at katulad ng nais po ninyo. Alam ko po, nais po ninyo na maranasan namin ito, Panginoon. Ang kapayapaan galing po sa inyo, hindi lamang pang isang buwan, hindi lamang pang isang taon, Panginoon, kundi sa buong buhay na ilalagi namin sa mundong ito. Nais niyo po, O Diyos, na maranasan namin ang kapayapaan nagmumula po sa inyo. Siya lang ang puro at sikaramayakan. Yes, Lord God, dakilang Diyos sa gabi ito, Panginoon, tunay na ako, abutin niyo ang bawat isa po sa amin. Dahil kami inyong mga Panginoon. Pakayaan niyo nga po yung buhay na binibigay niyo po sa amin, lakas na ibinibigay niyo po sa amin. Tunay nga po na gamitin niyo kami, Panginoon, para po sa inyong kaluwalhatian, lalo na po sa panahon po namin. Gamitin niyo po kami bilang daluyan ng pagpapalat. Gamitin niyo kami, Panginoon, upang maipahayag ang inyong salita. Gamitin niyo po kami, Panginoon, upang abutin ng aming mga mahal sa buhay, yung makakilala po namin na nagdudulihan na hindi alam rin, Panginoon, ang kanilang gagawin, Lord God. Father, right now I pray, tunay nga po na ikaw ang Diyos ang siyang mapapurihan ng aming buhay. Ikaw yung Diyos na mapapurihan, Panginoon, ng aming mga buhay na ito. Lord, right now, Panginoon, tunay nga ang bawat isa po sa amin, minsan pa, puspusin niyo po ng iyong banal na Espiritu. Abutin niyo po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin sa oras nito. Hayaan niyo po, Diyos, ang kalakasan na nagmumula sa inyo, maranasan po namin. Ang kadalakan na nagmumula sa inyo, maranasan po namin. At higit sa lahat, ang kapayapaan na nagmumula sa inyo, ay maranasan po namin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito. Tunay nga po, Lord, ang pinagkakatiwala namin sa inyo ang buhay po namin. Tunay nga po, Panginoon, sa gabi ito, hayaan niyo po na pagharian niyo po ang aming puso at kaisipan. Upang tunay nga po, Lord God, patuloy ang aming pananampalataya ay lumago at matuto ang manindigan po sa inyo, Panginoon. Ano man ang nangyayari at mangyayari pa sa mundo po ito, alam namin, kontrolado niyo po ang bawat isa po sa amin. Wala po kami dapat na pag-alala, Panginoon. Maraming salamat po. And I pray, Lord God, that this message, Lord, ay tunay nga pong pumasok, Panginoon, sa bawat puso namin. Matangin ito, Panginoon, sa bawat puso po namin, upang sa gayon, kapag dumarating po yung pag-aalala, dumarating po yung pangamba po sa amin, Lord, mapaalala namin na sa inyong salita, sa inyong presensya, tunay nga po, Diyos, meron kaming kapayapaan. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Sa inyo po ang aming papuri, sa inyo po ang aming paranan, sa inyo po ang aming pagsamba. Amen. 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 Pinagpala ka ba sa salita ng Diyos na iyong narinig? Sabi sa 2 Korinto 9:11. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Bilang pagpupuri at pagsunod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkakaloob, maaari mong ipadala ang iyong offering online through GCash
or pay Maya. Number 0919-060-9448. Together, let us reach more people for the Lord. Like our Facebook page, Conqueror World Harvest Mission. You will truly receive daily inspirations that will fuel you for the day. I-share mo na rin ang posts para mas maraming tao pa ang maabot ng mabuting balita galing kay Jesus. You may also follow us on Instagram at conqueror.whm. Huwag kalilimutan, every Wednesday, midweek service at 7:30 p.m. Every Saturday, Jesus Little Winners at 10 o'clock a.m. Here in CWHM, you won't miss a thing. You may check on our YouTube account, Conqueror WHM, for the past Facebook Lives aired and watch it again. Subscribe to the channel so you would be notified for every videos uploaded. For prayer requests, testimonies, and inquiries, you may send us a message through our Facebook page and surely someone will assist you. Let us keep on keeping on. This is the time to get deeper in our relationship with the Lord. God bless everyone. Jesus loves you. Shalom.